May mga gabing tila walang katapusan ng dilim, habang bumabagsak ang malakas na ulan sa kahabaan ng Taft Avenue. Nakatayo ako sa ilalim ng sirang waiting shed. Hawak ang isang payong na may dalawang baling balangkas. Malamig. Yuyukod ako para tingnan ang aking sapatos, ang lumang itim na shoes na ginamit ko sa aking duty bilang nursing student. Nakabuka na ang talampakan nito at pumasok na ang maruming tubig ulan sa loob ng aking medyas. Tumingin ako sa aking wallet. 25 piso na lang ang natitira. Kasyo pa ba to para sa pamasahe papuntang hospital kung saan ako nagtatrabaho bilang night shift cleaner? Habang iniisip ko kung paano bibili ng gamot para sa aking Lola Rosa bukas. Panginoon, konting tiis pa po. Bulong ko sa gitna ng hangin. Pumikit ako ng mahigpit upang pigilan ang mga luha. Pero sa bawat patak ng ulan, tila sumasabay ang pait ng buhay. Ako si Clara Reyes, isa akong working student. Sa umaga, estudyante ng nursing. Sa gabi, tagalinis ng sahig at tagatupi ng mga kumot sa flagship hospital ng Javier National Health Network. Wala na akong mga magulang. Si Lola Rosa na lang ang natitira sa akin. At siya ay may malubhang karamdaman sa puso. Araw-araw ang buhay ko ay isang paulit-ulit na makikipaglaban. Gising sa umaga, pasok sa klase, takbo sa duty, aral sa gitna ng hating gabi habang hawak ang basahan. Wala akong karapatang mapagod dahil kapag huminto ako, titigil din ang buhay ng iisang taong nagmamahal sa akin. Nang makarating ako sa Javier Medical Center sa San Juan, mabilis ako nagpalit ng aking uniforme. Ang luma at pinalabhang basang blue scrub suit ng mga utility worker. Clara, ikaw na muna sa 10th floor ah. Yun ang VIP suite floor. May biglang inspection daw mula sa executive board. Sabi ng aking senior supervisor na si Ate Sol. Ah, sige po Ate Sol, ako na po ang bahala. Sagot ko na may pilit ng ngiti, kahit na sumasakit ang aking ulo sa puyat at gutom. Bit-bit ang aking balde at mop. Sumakay ako sa elevator papuntang ika-10 palapag. Hindi ko alam na sa palapag na yon magbabago ang ikot ng aking mundo. O baka naman doon magsisimula ang pinakamatinding unos ng aking buhay. Malinis, tahimik at amoy mahal na pabango ang 10th floor. Malayong malayo sa ward sa ibaba kung saan nagsisiksikan ang mga kababayan nating walang pambayad. Dito naglalagi ang mga politiko, matatagumpay na negosyante at mga banyaga. Nagsimula akong mag-mop. Dahil hating gabi na at halos walang tao sa hallway, inilabas ko ang aking maliit na notebook sa pharmacology at pinatong sa ibabaw ng aking utility cart. Habang pabalik-balik ang aking mop sa kumikinang na sahig, binubulong ko ang mga medical terms. Atropine increases heart rate. Beta blockers lowers blood pressure. Kung gusto mong makapasa sa board exam, mas magandang huwag mong paghaluin ng paglilinis at pag-aaral. Bigla akong napatalon sa gulat. Sa lakas ng kabog ng aking dibdib, halos maipatong ko ang mop sa aking sapatos. Sa aking harapan ay nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, may malalim na mga mata. Nakasuot ng napakalinis na dark blue suit na tila isinukat mismo sa kanyang katawan. At may hawak na leather folder. Mukha siyang modelo mula sa isang magazine. Ngunit ang kanyang aura ay napakaseryoso at malamig. Pasensya na po sir. Mabilis ko namang itinago ang notebook sa likod ko at yumukod. Naglilinis lang po ako habang walang masyadong tao. Tumingin siya sa aking notebook, pagkatapos ay sa aking pinalabhang uniforme. At sa huli sa aking basang sapatos na may bahagyang bukas na talampakan. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya, walang galit sa kanyang boses, ngunit may lalim na mahirap basahin. Napapagod po pero kailangan po eh. Kailangan ko ang makapagtapos para sa lola ko. Sagot ko habang nakatitig sa sahig. Tumingin siya sa akin ng matagal, pagkatapos inabot niya sa akin ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Punasan mo ang pawis mo sa noo at baka madulas ka sa ginagawa mo. Bago pa ako makapagsalita, tumalikod na siya at pumasok sa pinakamalaking suite sa palapag na yun. Napatitig ako sa panyong hawak ko. May borda tong mga letrang A-X. Kinaumagahan nalaman ko mula kay Ate Sol kung sinong lalaking yun.
Siya si Alexander Javier, ang solong tagapagmana ng pamilya Javier. Ang lalaking mamamahala sa mahigit 1,000 hospital sa buong bansa. Isang bilyonaryo na kilala sa pagiging malamig, istrikto at walang pakialam sa emosyon kapag negosyo ang pinag-uusapan. At ako lang si Clara, ang basahan sa sahig ng kanyang napakalaking kaharian. Matapos ang gabing yun, akala ko ay hindi ko na muling makikita si Alexander. Ngunit nagkamali ako. Naging madalas ang pagbisita ni Alexander sa flagship hospital. At sa tuwing magpupunta siya sa gabi, lagi siyang dumadaan sa 10th floor. O kaya naman, sa silid-aralan ng mga nursing intern, kung saan ako madalas mag-aral kapag tapos na ang aking shift. Isang gabi habang nakaupo ako sa hagdanan ng emergency exit, habang kumakain ng tinapay at nag-aaral, biglang bumukas ang pintuan. "Nandito ka na naman." Boses yun ni Alexander. Mabilis akong tumayo. "Sir Alexander, pasensya na po. Alis na po ako." "Opo ka." Utos niya, ngunit ang boses niya ay hindi mabagsik. Umupo siya sa 2 baitang sa ibabaw ko. Inabutan niya ako ng isang mainit na tasa ng kape at isang sandwich mula sa mamahaling cafe sa ibaba. Sir, masyado po itong mahal." "Kainin mo na. Nakikita kong nanghihina ka na sa pag-aaral habang nagtatrabaho," sabi niya habang nakatitig sa tanawin ng lungsod mula sa bintana ng stairwell. "Bakit gusto mo maging nurse?" Napatigil ako sa pagsubo. Tumingin ako sa malayo. "Dahil nung nawala po ang mga magulang ko dahil sa kawalan ng pambayad sa hospital, na-realize ko na ang buhay ng mahirap para bang walang halaga sa lipunan." Mahina akong sabi. "Gusto ko pong maging nurse para maging tulay, para iparamdam sa mga tulad naming mahihirap na may nag-aalaga rin sa amin." Natahimik si Alexander. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang paglamlam ng kanyang matitigas na mata. "Ang pamilya ko, may-ari kami ng libo-libong hospital." Bulong niya. "Pero bihira ako makakita ng taong tulad mo na may totoong puso para sa paggagamot. Karamihan sa nakapaligid sa akin, pera at kapangyarihan lang nakikita." Mula sa gabing yun, unti-unting nabuo ang isang lihim na pagkakaibigan. Sa gitna ng hating gabi, sa mga pasilyo ng hospital, nag-uusap kami. Itinuturo niya sa akin ang tungkol sa hospital management. Habang itinuturo ko sa kanya ang simpleng kaligayahan ng buhay, tulad ng pagtawa sa maliliit na bagay at pagpapahalaga sa bawat oras. Hindi ko namalayan ang simpleng paghanga ay nagbago. Nararamdaman ko ang init na matagal nang nawala sa aking buhay. Nagmamahal na pala ako sa isang taong nasa ulap, habang ako ay nasa lupa. Ngunit ang mundo ay hindi isang fairy tale. Ang pangarap ay mabilis na winawasak ng realidad. Isang gabi habang naglalakad kami ni Alexander sa parking lot ng hospital matapos ang aking shift. Isang babae ang maya-maya ay lumabas mula sa isang luxury SUV. Siya si Doña Victoria Javier, ang ina ni Alexander. "Alexander, anong ibig sabihin nito?" Malamig at matalim ang boses ng Donya. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, na para bang nakakita siya ng maruming basura. "Sino ang babaeng to? At bakit mo siya kasama sa ganitong oras?" Mama, siya si Clara. Isa siyang nursing student at empleyado rito." Maabilidad na sangga ni Alexander habang humahakbang sa harap ko para protektahan ako. Look up ni Doña Victoria ang aking pangalan. Sa isang pikit lang ng mata, nalaman niya ang buong background ng aking buhay. Ang aming bahay sa squatter, ang sakit ng lola ko, at ang aking mga utang. Kinabukasan ipinatawag ako sa executive office. Nakatayo ako sa gitna ng napakalaking silid. Nakaupo si Doña Victoria sa likod ng kanyang mahogany desk. Sa tabi niya ay si Beatriz, ang magandang heiress ng isang malaking pharmaceutical company na nakatakdang ipakasal kay Alexander. "Clara Reyes," pagsisimula ni Doña Victoria habang naglalagay ng isang tseke sa ibabaw ng mesa. "Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pangalan ng mga Javier? We own thousands hospitals. We run healthcare in this country, and my son is destined to rule this empire.
Alam ko po, Doña Victoria. Mahinang tugon ko, nakayuko ang aking ulo. Well, kung ganon, alam mo rin na wala kang lugar sa buhay niya. Dagdag ni Beatrice na may pang-uuyam ng ngiti. Isang tagalinis? Isang pulubi na nag-aambisyon na maging doktora o nurse? You're a distraction to Alexander. Inilagay ni Doña Victoria ang isang tseke na may nakasulat na 5 milyong piso. Kunin mo to. Bayaran mo ang utang mo. Ipagamot mo ang lola mo at lumayo ka sa anak ko. Mag-resign ka sa hospital na to at lumipat ka ng ibang paaralan. Kapag hindi mo to tinanggap, sisiguraduhin kong hindi ka makakapasa sa kahit anong nursing board exam sa bansang to. Sisiguraduhin ko ring mawawala ng silid ang lola mo sa kahit anong hospital sa lungsod na to. Nanginig ang buo kong katawan. Ang luha na matagal kong pinipigilan ay mabilis na umagos sa aking pisngi. Ang sakit. Hindi lang dahil sa hinamak nila ang aking pagkatao, kundi dahil ginamit nila ang buhay ng lola ko para tapakan ang aking dignidad. Tumingin ako sa tseke, pagkatapos tumingin ako sa mga mata ni Doña Victoria. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Boses ko na bagamat nanginginig ay may paninindigan. Mahirap lang po ako. Wala akong ari-arian, pero ang dignidad ko at ang pagmamahal ko sa lola ko, hindi po nabibili ng kahit ilang milyon. Inilagay ko ang tseke pabalik sa kanyang mesa. Aalis po ako sa hospital niyo. Hindi dahil sa natatakot ako sa inyo, kundi dahil ayokong maging dahilan ng pagkakasira ng pamilya ni Alexander. Pero wag niyo pong hahawakan ng lola ko. Pakiusap lang po. Umalikod ako at tumakbo palabas ng silid. Habang bumababa ako sa elevator, bawat palapag ay para bang pagbagsak ng aking puso sa pinakailalim ng dusa. Iniwan ko ang aking trabaho sa Javier Medical Center. Lumipat ako sa isang maliit at lumang klinik bilang assistant sa gabi. Habang ipinagpapatuloy ang aking huling semester sa nursing school. Nagtiis ako sa mas maliit na sweldo, mas mahabang lakarin at mas matinding pagod. Si Alexander ay paulit-ulit akong hinanap. Tumatawag siya sa aking lumang telepono. Naghihintay sa labas ng aming pamantasan, ngunit pilit ko siyang iniiwasan. Isang gabing umuulan katulad ng gabi noong una kaming magkita. Inabutan niya ako sa labas ng maliit na karinderya malapit sa aming bahay. Clara! Napatigil ako. Nakatayo siya doon. Basang-basa sa ulan, walang payong, nakasuot pa rin ng kaniyang mamahaling suit na ngayon ay duming-dumi na sa paghahanap sa akin. Alexander, bakit ka nandito? Umiiyak kong tanong. Umuwi ka na. Hindi tayo nababagi sa isa't isa. Lumapit siya at mabilis akong hinawakan sa magkabilang balikat. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng sakit at galit. Bakit mo tinanggap ang sinabi ni Mama? Bakit ka umalis ng walang pagdadalawang isip? Sigaw niya sa gitna ng patak ng ulan. 1,000 hospital ang hawak ko, Clara. 1,000 taong sumusunod sa akin. Pero wala akong pakialam sa lahat ng iyon kung wala ka sa buhay ko. Hindi mo naiintindihan, Alex eh. Sigaw ko rin pabalik habang yumuyugyug ang aking dibdib sa pag-iyak. Mahirap lang ako. Ang lola ko mamamatay kapag tinanggalan ng gamot. Ang pagharap ko mawawala kapag ginusto ng mama mo. Wala akong laban sa inyo. At ayoko rin maging pabigat sa'yo. Hindi ka pabigat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Napakainit ng kanyang yakap sa gitna ng malamig na ulan. Ikaw lang ang tanging bagay sa buhay ko na totoo. Pakiusap, Clara. Ipaglaban natin to. Huwag mo kong bitawan. Napapikit ako sa kanyang dibdib. Narinig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Gustong-gusto kong sabihin na oo, lalaban ako. Pero kapag naiisip ko ang banta ng kanyang ina at ang buhay ng aking lola, nanghihina ako. Bigyan mo ako ng panahon, Alex. Mag-aaral muna ako. Magtatapos ako. Gusto kong harapin ang pamilya mo na hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang taong may sariling karangalan. Tumingin siya sa akin. Umatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang bilyonaryong lalaki na umiiyak sa gitna ng kalsada ng squatter para sa isang mahirap na babae. Maghihintay ako. Kahit gaano kalayo. Kahit gaano katagal. Maghihintay ako. Sabi niya.
Lumipas ang 6 na buwan. Dumating ang araw ng nursing board exam. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas at puyat. Araw at gabi ako nag-aral. Sa tulong ng dasal at ng alaala ng mga salita ni Alexander, natapos ko ang pagsusulit. Ngunit sa araw mismo ng paglabas ng resulta, isang malaking trahedya ang nangyari. Inatake sa puso si Lola Rosa. Nawalan siya ng malay sa aming maliit na bahay. Sa takot at pagmamadali, isinakay ko siya sa ambulansya dahil ang pinakamalapit at may kumpletong kagamitan sa cardiology ay ang Javier Medical Center. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang dalhin siya ron. Habang nasa emergency room si Lola, mabilis na dumating si Doña Victoria kasama mga security guard ng hospital. Clara Reyes, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Walang lugar ang pamilya mo sa mga ospital ko? Galit na sabi ni Doña Victoria sa harap ng maraming tao. Palabasin na matandang yan. Ilipat siya sa pampublikong pasilidad. Pakiusap po, Doña Victoria. Lumuhod ako sa harapan niya sa gitna ng hospital habang nakatingin ang mga doktor at nurse. Huwag niyo pong galawin ang lola ko. Critical po ang kondisyon niya. Gagawin ko po ang lahat. Magbabayad po ako. Huwag niyo lang po siyang ilipat-lipat. Security! Alisin ang babaeng to! Tumigil kayo! Isang napakalakas na boses ang umahon mula sa hallway. Si Alexander. Kasama niya ang mga abogado at ang mismong founder ng hospital. Ang kanyang lolo na si Don Fernando Javier. Ang matandang bilyonaryo na matagal nang nagretiro at nakatira sa probinsya. Alexander! Papa! Napatigil si Doña Victoria, halatang nagulat sa pagdating ng matandang Don Fernando. Lumapit si Don Fernando sa akin. Nakatitig ang matanda sa akin na may halong gulat at pagtataka. Tumingin siya sa chart ng aking lola. Iha, anong pangalan ng lola mo? Tanong ng matanda sa nanginginig na boses. Rosa Reyes po. Asawa po ng late na si Dr. Manuel Reyes. Sagot ko habang umiiyak. Nang marinig ang pangalang yon, nanlaki ang mga mata ni Don Fernando. Napahawak siya sa kanyang dibdib at mabilis na lumapit sa higaan ng aking lola. Manuel Reyes, bulong ni Don Fernando. Tumingin siya kay Doña Victoria na may galit at pagsisisi sa kanyang mga mata. Victoria! Alam mo ba kung sino ang babaeng tinataboy mo? Papa, isa lang siyang mahirap na pamilya. Hindi! Sigaw ni Don Fernando. Si Dr. Manuel Reyes, ang lolo ng batang ito. Ang totoong nagligtas sa Javier Health Network nung nagsisimula pa lang tayo 50 taon nang nakakalipas. Natahimik ang buong bulwagan. Tumingin ako kay Alexander na halatang naguguluhan din. Inilabas ni Don Fernando ang isang lumang dokumento mula sa kanyang folder. Noong nalulugi ang unang hospital ng mga Javier at halos mabankrupt kami. Ang lolo ni Clara na si Dr. Manuel Reyes ang nagbenta ng kanyang sariling mga lupain at nagbigay ng buong pondo para maisalba ang ospital. Hindi lang yun. Si Dr. Manuel ang nagdisenyo ng sistema ng libreng gamot para sa mahihirap na ginaya natin. Tumingin ang matanda sa akin na may luha sa mga mata. Ngunit nang mawala si Manuel sa isang aksidente, nagkaroon ng sunog sa aming lugar. Sa lumang gusali at nawala ang mga kontrata. Akala namin wala nang naulila si Manuel. At sa loob ng 50 taon, ang pamilya Javier ay may utang na loob na hindi mababayaran ng kahit pondo ng libo-libong hospital sa pamilya Reyes. Tumingin si Don Fernando kay Doña Victoria. At ikaw, Victoria, tinataboy mo ang apo ng taong naging dahilan kung bakit tayo mayaman ngayon. Dahil lang siya ay mahirap o naghirap dahil sa pagkawala ng kanyang pamilya? Nawalan ng kibo si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Napatingin siya sa akin, pagkatapos ay sa aking lola na nakahiga sa kama, at huli sa kanyang sariling mga kamay. Niyakap ako ni Alexander ng mahigpit. Clara, hindi mo kailangan lumuhod kahit kanino man. Ikaw ang may totoong karapatan dito. Sa gabing yun, personal na pinangunahan ng mga pinakamagagaling na surgeon ng Javier Hospital
ang operasyon ni Lola Rosa. Ligtas siya. At sa parehong gabi, lumabas ang resulta ng nursing board exam. Clara Reyes, RN. Top 1 sa buong bansa. Pagkalipas ng 3 buwan matapos gumaling si Lola Rosa at matapos kong makuha ang aking lisensya bilang isang ganap na registered nurse, isang normal na hapunan ang inihanda sa mansyon ng mga Javier. Hindi na ako pumunta ron bilang isang tagalinis, kundi bilang isang imbitadong panauhin. Nakasuot ako ng simpleng puting bestida. Hawak ang kamay ni Alexander. Sa harap ng buong pamilya Javier at ng mga media, tumayo si Doña Victoria. Lumapit siya sa akin, may luha sa kanyang mga mata. Clara, mahina niyang sabi. Patawarin mo ako dahil bulag ako sa pera, sa posisyon at sa kapangyarihan. Akala ko ang kahirapan ay kapintasan. Pero ipinakita mo sa akin na ang totoong yaman wala sa dami ng hospital o ari-arian, kundi nasa kapurihan ng puso at katatagan ng pagkatao. Inabot niya ang aking mga kamay at inilagay roon ang isang susi at ang mga dokumento ng Dr. Manuel Reyes Memorial Wing. Isang bagong gusali sa hospital na nakalaan para sa libreng paggamot sa mga mahihirap. Patawarin mo ko, anak. Umiiyak na sabi ng Donya. Ngumiti ako at niyakap siya. Pinapatawad ko na po kayo, Doña Victoria. Ang mahalaga po, magkakasama na tayo ngayon. Lumapit si Alexander sa akin. Sa harap ng kanyang pamilya, lumuhod siya sa aking harapan at inilabas ang isang box na may nakalagay na isang napakaganda at kumikinang na diamond ring. Clara Reyes, tinuruan mo akong magmahal ng totoo. Ipinaglaban mo ang pangarap mo. Ipinaglaban mo ang lola mo. At hindi mo binitawan ang karangalan mo. Ngayon, hayaan mo namang ako ang mag-alaga sa iyo habang buhay. Tumingin siya sa aking mga mata na may labis sa pagsuyo. Will you marry me? Umiyak ako sa labis na kagalakan. Yes, Alexander. Yes! Ang araw ng aming kasal ang naging pinakamalaking kaganapan sa buong bansa. Ginanap ang kasal sa Manila Cathedral. Ang paligid ay napupuno ng libu-libong puting rosas at orchids. Ang mga bisita ay binubuo ng mga pinakamalalaking personalidad sa bansa, mga doktor, mga nurse, at maging mga simpleng tao. Ang mga kapitbahay namin si squatter, sina Ate Sol, at ang mga utility workers na dating nakakasama ko sa paglilinis. Nakatayo ako sa pintuan ng cathedral. Nakasuot ng isang napakagandang balintawak-inspired ballgown na gawa ng sikat na designer na pinalamutian ng maliliit na perlas. Hawak ko ang braso ng aking Lola Rosa na ngayon ay malakas na at nakangiti habang umiiyak sa kagalakan. Habang bumubukas ang malaking pintuan ng simbahan at tumutugtog ang kantang Canon Indi, tumingin ako sa dulo ng aisle. Nandun si Alexander, nakasuot ng eleganteng black tuxedo. Nakatitig sa akin na may mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Sa tabi niya ay ang kanyang ina na si Victoria na nakangiti at pumapalakpak sa akin. Habang naglalakad ako patungo sa kanya, nagbalik sa aking isip ang lahat ng hirap. Ang punit na sapatos, ang basang payong sa Taft Avenue, ang gutom, ang puyat, ang pait ng pagkagipit, at ang gabi kung saan naglinis ako ng sahig habang nangangarap na makapagtapos. Hawak na ngayon ni Alexander ang aking kamay sa harap ng altar. Napakaganda mo, Mrs. Javier to be. Bulong niya sa akin. Salamat sa hindi pagbitaw, Alex. Bulong ko pabalik. Naging napaka-ingaranda ng reception sa isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City. May napakalaking 7-layer na cake. Mga orkestra na live at libreng scholarship fund na inihayag ni Alexander para sa libu-libong mahihirap na nursing students sa buong bansa bilang regalo niya sa akin. Nakatayo kami ni Alexander sa balkonahe ng aming bagong tahanan, nakatitig sa mga bituin sa kalangitan.
Nakayakap ang kanyang mga braso sa aking bewang mula sa likod. Ako na ngayon si Dr. Clara Reyes Javier, RN, PhD, and Chief Executive Director ng Community Healthcare Program ng Javier Network. Tumingin ako sa aking singsing na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Pagkatapos ay sa aking sapatos na nakatabi sa isang glass display sa aming silid. Isang paalala kung saan ako nanggaling. "Ano ang iniisip mo, Mrs. ko?" Tanong ni Alexander habang hinahalikan ang aking buhok. "Iniisip ko lang." Ngumiti ako at humarap sa kanya. Na ang buhay pala, hindi sinusukat sa kung ano ang wala sa atin ngayon, kundi sa kung paano natin pinapahalagahan ang aking dignidad habang naghihintay sa tamang panahon. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi matatagpuan sa dami ng ari-arian, sa kapal ng wallet, o sa laki ng kapangyarihan. Ang tunay na yaman ay ang kalinisan ng puso, ang katapatan sa pangarap, at ang kakayahang magmahal ng walang pag-iimbot sa gitna ng matinding pagsubok. Ang kahirapan ay hindi hadlang upang maging marangal, at ang pag-ibig na nakatatak sa katotohanan, kailanman ay hindi matatalo ng kahit anong puot o diskriminasyon sa mundo. Mula sa isang basahang tagalinis ng sahig, ako ngayon ay nakatayo sa tabi ng haring nagmamay-ari ng libo-libong hospital. Hindi dahil sa pinalad ako, kundi dahil nanatili akong tapat sa aking sarili, sa aking pangarap, at sa Diyos na nakakakita ng bawat patak ng aking luha. At dito, nagsisimula ang aming walang hanggang masayang bukas.